Good morning mga bossing, another day, another kabisitan ang ating ihahatid sa inyo. Another day, another reaction video para dito sa mga hinayupak ng mga nasa gobyerno ngayon. Ako po, eto na, napakaganda nitong ibabalita natin dahil eto lang, just recently ay itong si Bakekang, putangan to, napakapangit na nitong taon to. Ang pangit pa ng ugali ng hayop na ito. Umamin mga bossing itong babaitang ito na meron daw talagang blanco dyan sa Vice Cam report. Diba? Palakpakan natin ang mga putang ina. Sabi ko nga sa inyo, babalik tayo dun sa history kung paano nagsimula ito. Okay? So itong si Congressman Ungab ay nakatanggap ng email mula sa Senado at itong email na ito ay naglalaman ng yung budget na pag-usapan sa Vice Cam na budget. Yung Congress at yung Senate na nag-usap patungkol sa budget. Kasi nga, katulad ng lagi natin sinasabi, papaliwanag natin para mas maintindihan ng taong bayan, ito pong budget na ito ay magsisimula sa presidente. Sasabihin ng presidente kung magkano yung budget na pagkakasahin sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno at proyekto kasamang DBM. Pipirmahan nila yon. Pagkatapos nilang pirmahan yon, mapupunta yun sa Congress, being the power of the purse. Yung Congress ang unang magkakandak ng mga hearings or mga budget deliberations ng bawat ahensya ng gobyerno dito sa Pilipinas. Tapos sila po ang may say, scrutinize nila yung budget, whether it's approve or not approve. Approve kapag yung budget na hinihingi okay, not approve kung may makita silang problema, may makita silang redundancy, so babawasan nila yung budget mo. Or sasabihin nila na ito lang yung allocation sa'yo. Okay, so yun ang trabaho nila. And then, after nun, kapag nakompleto na nila lahat, papasa na nila yun sa Senate, and then the Senate will do the same. Sila naman yung pangalawang layer ng scrutiny ng mga in-approve na budget ng Congress. Ngayon, nasa Senate po yan kung meron po silang tawag din reservations or meron silang mga hindi inaagrihan sa BICAM. Sa Congress budget, sa version ng Congress. So sa version ng Senate, magkakaroon din sila ng sarili nila. And then, babalik sila, mag-uusap silang dalawa, yung dalawang house, lower and upper, yun na po yung bicameral committee. At doon na po sila magre-reconcile kung ano yung mga discrepancies, reservations, doon sila magtatalo. So ngayon, pagdating dyan, kung ano yung mapapag-usapan nila, kung ano yung mga adjustments doon sa mga budgets na yon, yun yung pag-aagrihan nila. At kung ano yung pag-aagrihan nila, ipa-finalize nila yung mga budget. And then, kapag okay ka na dyan, okay na tayo parehas dito, wala nang babago, wala nang labis, wala nang kulang, okay. Saka nila yon ipipirmahan at saka na nila yon ibabalik sa Kongreso para i-print, and then yung printed version nun, yun yung pupunta sa presidente ng Pilipinas at i-scrutinize din ng presidente ng Pilipinas bilang third layer ng scrutinization. Iisa-isahin niya yun kung yung bang aking mga plataforma ay napondohan. Kasi meron akong mga tawag din mga projects na kumbaga malapit or legacy ng administrasyon, ito ba ay napondohan? Kung yun ay napondohan, okay na. Pero kung halimbawa may nakita din siyang problema, such as katulad yan, halimbawa sa isang budget, nasa batas na Department of Education yung may pinakamataas na allocation dapat, pero nakita niya na mas mataas yung allocation ng ibang ahensya ng gobyerno which is against the law, i-veto niya yon. At pag i-veto niya yon, sasabihin niya kung ano yung mga sasabihin niya kung ano yung kanyang binivito, kung ano yung kanyang reason bakit niya binivito yon, and hindi yung presidente ang mag-a-adjust nun.
babalik po yun sa plenaryo, i-adjust po yun ng plenaryo, pag-uusapan ulit nila, and then pag okay na, babalik ulit yun sa presidente para i-review ulit at makita na okay na to. And then, pipirmahan na yun ng presidente para maging na siyang batas. Yan na po yung General Appropriations Act of 2025. Ganun po yun mga bossing. So ngayon, etong si Kimbo ay nagdadahilan ngayon. Matatandaang sinabi, unang pumiyok ang Malacanang at huling-huli ang Malacanang doon sa kanilang pagpiyok na talagang burat lang sila sa mga Duterte na minamalain nila yung mga yung exposés ng mga Duterte or ni PRRD, minamalain nila yung expose ni Ungab para magmukhang fake news peddler si Duterte. Well, napakasaklap lang mga bossing kasi si Pangulong Duterte, hindi yan siya magbibigay ng isang bagay sa'yo, magbibigay ng statement na wala siyang ebidensya. Again, former President Duterte is a litigator or was a litigator. Siya po ay naging piskal. At siya po ay naging mayor, siya po ay naging congressman din. So alam niya kung ano yung mga nagaganap ng mga kabulastugan dyan. So at ito naman si Ungab, alam din niya yung kanyang mga pinagsasasabi. If he will question some things sa budget, meron siyang reputation or meron siyang karapatan at meron siyang kumbaga hindi mo pwedeng questionin yung kanyang credibility. Why? Galing po siya sa yan po yung mismong posisyon niya. Yung posisyon ni Kimbo ngayon, posisyon ni Zaldico noon, bago siya mapatalsik, dalawang administrasyon po na yan po ang posisyon ni Ungab. So gumawa siya ng budget para sa administrasyon ni Pinoy at gumawa rin siya ng budget para sa administrasyon ng Duterte. So ganun siya ka-credible. Kaya nga hindi nila kayang imali yung tama at hindi nila kayang itama yung mali kasi itong dalawang taong nagsasalita tungkol dito sa budget powerhouse. Napakahirap kontrahin. Bakit? Pare-pares mga bagito to eh. Ito si Kimbo, si Zaldico, parehas naman bagito yan eh. Si Zaldico, hindi naman ibinoto yan ng hindi naman yan ibinoto ng distrito niya sa Bicol eh. Si Zaldico, binoto lang yan dahil mayaman siya, kaya niyang magpaandar ng kanyang yaman para makagarner siya ng napakalaking boto para sa party list niya. So kaya naging congressman yan. And alam mo naman, pag party list, pwedeng papalit-palit yan. Pwede katulad yung nangyari kay Erwin Tulfo. Hindi naman talaga siya nominee nung party list ng ACT-CIS, pero biglang napatalsik yung nominee at siya yung biglang umupo. So ganyan kakupal yung mga party list na yan. Talagang dapat nga i-abolish na yan eh. Dahil ang ibinoboto ng tao yung representation nila sa mga sektor ng lipunan, pero hindi naman nare-represent talaga yung sektor ng lipunan na yon. Ako, Bicol Party List. Tingnan nyo Bicol. Napakaganda ba ng Bicol? Ayun nyo naman mga kalsadas pa Bicol. Bako-bako. Talaga naman. Mahihilo ka sa dami ng lubak papunta dyan sa Bicol at dyan na rin sa Bicol. Nakita nyo rin naman ang Bicol. Hindi rin naman super city ang Bicol. Hindi rin naman super province ang Bicol. Hindi ba? Wala rin namang produksyon ng Bicol na mailalagay mo sila sa mapa ng Pilipinas in terms of mga production, hindi ba? So, correct me if I'm wrong, pero para sa akin, ganon. So, hindi naman talaga nare-represent nitong party list ni Zaldico itong mga taga-Bicol na ito. Bagkus, marami pa nga mga taga-Bicol ang bisit na bisit sa kanya. Actually, ang nirepresent lang niya yung mga yaman ng pamilya niya. Yung kanyang napaka-yayamanin na resort at kung ano-ano pang mga negosyo niya. O nakita naman natin na siya lang naman ang umangat. Hindi naman umangat ang mga taga-Bicol. But anyways, ito naman si Kimbo, ganun din. Siya yung parang committee vice chairman yata. Kaya nung tinanggal itong si tawag din itong si Zaldico, ay ito ang ipinalit. Malalaman natin nung nakaraan, di ba? Pinakita natin yung video sa inyo na nananakbo ito mga bossing. Nananakbo itong kupal na ito.
Pag nung tinatanong mo kung ano ang nangyari dun sa budget, nananakbo ang putang ina, tapos ang mukhang matatae. Sa bagay, yung mukha nito mukhang tae na pero mukhang matatae dahil hindi niya alam kung ano sasabihin niya. So ngayon, matapang na siyang humarap sa mga media at matapang niya ng sinagot ang mga katanungan ng media, mga bossing, patungkol dito sa issue ng budget. So ayan, sinabi ni Chis Escudero na itong si Duterte at si Ungab ay sinungaling kasi nga hindi naman daw totoo na may blanco sa vice cam. Itong si Risa Ontiveros na putang ina, tatanga-tanga rin, wala naman siyang pirma ron, ibig sabihin wala siyang ambag doon, pukin ang ina niyan, nagsasalita siya na hindi naman yata totoo na magpapasa sila ng blanco. Pinakita na natin nitong mga nakaraang araw yung mga ebidensya. Napakadaming mga ebidensya. Every time na magpapakita, na magsasalita ang mga Duterte about something, meron silang ebidensyang pinapakita. Noong nagsalita si Ungab, may ebidensyang ipinakita. Just recently, nagpakita tayo ng ebidensya that it was received 4:08. Yung BICAM report was received by the Congress at 4:08. Anak ng tinapay. Tapos, sasabihin nila na hindi daw totoo na walang blanco. Ito pang isang yung kupal na congressman ng La Union na si Ortega, isa ring gunggong din. Anong sinabi? Kaya nila yan ino-open up kasi gusto nila yung budget ni VP Sara maibalik. Putang ina, ang layo. Ang layo. Ano ba sinisinghot mo? Ano bang tinitira mo, congressman, para maisip mo pa na si Inday Sara ang makikinabang dito sa hinayupak na kahayupan nyo? Ang makikinabang dito, taong bayan. Taong bayan ang humihingi ng paliwanag sa inyong mga putang ina na anong ginawa nyo rito sa pera. Bakit nadagdagan ng 100% in history of Congress? Ngayon lang na 100+% ang idinagdag ng Kongreso sa napagkasunduan nilang budget. So imagine, ang hinihingi ng Kongreso originally 16 or 17 billion lang or 16 point something billion lang. Tapos ang inapprove nyo sa BICAM, hayop na yan. Staggering or whopping 37 billion. Imagine, hindi kayo nahihiya niyan? Umaate ka bang 100+ yung idinagdag sa budget naman ng presidente, which is, naman yun? May paliwanag naman ng Malacanang bakit nadagdagan yung kanilang budget ng 5 billion. Kasi nga, this year, gaganapin ang ASEAN sa Pilipinas. So, meron silang justification bakit nadagdagan yung kanilang budget. Pero yung Congress, anong justification na nadagdagan kayo ng 100%? Ang Senate, anong justification na nadagdagan kayo ng 1 point something billion? Bakit yung hinihingi ninyo, yung ina-approve ninyo, mas mataas sa hinihingi ninyo? Kaya nyo hiningi ito yung total na pagkakagastosan nyo ngayong taon. Bakit meron kayong may tip? Bakit may additional? Yun ang hindi ka tanggap-tanggap. Kasi, mga bossing, bakit natin to ino-open? Bakit natin tinatanong to sa kanila? 125 billion ni VP Sara. 78 million lang po yung may notice of disallowance. 78 million. Napakaliit. At nire-reconcile na to ng opisina ni VP. Pinakialaman lang kasi ito ng Congress. Kaya itong COA, wala na nagagawa patungkol dun sa reconciliation dahil nga nagpapaliwanag sila sa Congress. And just recently, si Inday Sara nakatanggap ng certification from COA na wala silang pananagutan at problema sa pag-disburse ng mga budgets nila. 78 billion na notice of disallowance versus itong mga idinadagdag ninyo sa mga budgets ninyo. 5 billion sa presidente, 1 point something billion sa Senate, and then 17 billion plus sa Congress, na ang original is 16 billion plus 17 billion. Yun yung dapat nating ipaliwanag kasi pera ng taong bayan yan eh. Actually,
itong nadagdag na 17 billion, mga bossing, hindi ito mapupunta sa tao, ha. Hindi ito yung budget na binibigay nila sa AKAP, AX, MAIP. Hindi po yan yun. As in, budget lang yan ng Congress. Hindi natin alam kung saan nila dadalhin yan. At alam naman natin na ang Kongreso, pag nag-disburse ng budget, paano? Or pag nag-liquidate ng budget, paano? By certification. Sasabihin lang nila ng bawat isa sa kanila na I have utilized my budget, period. Walang resibo, walang audit, certification lang na pirmado nila that the budget was utilized up to the last centavo. That's it. Walang transparency. Hindi natin nakikita saan talaga nila dinadala yung pera. Tapos humihingi tayo ng transparency sa budget ni VP Sara na confidential. Maling-mali yun. Kaya natin ini-expose itong mga kabulastugan ng Kongreso, kabulastugan ng Senado at kasinungalingan nila pare-pareho. Again, it boils down to meron bang blanco o wala? The Senate President says wala. Pero eto si Kimbo, after umiwas sa mga tanong sa kanya, for how many days? For like a week or more than a week, eto na siya, nagbabalik at sinasabi na, yes, totoo, may blanco, pero walang problema doon. Ngayon, ang tanong nga kasi, sino ang nag-fill in the blanks? Yun po yung tanong natin dito, madam. Alam namin na blanco, alam namin na gago kayo, na kahit blanco, pinirmahan ninyo para mayroong someone na mag-fill in the blanks. Yun yung culprit dito. Sino yung nag-fill in the blanks? Ang sabi niya, wala nang ano yan, wala nang fill in the blanks yan. Ano na yan? Yung mga budget na yan, ano na lang, technical issues na lang yan. Calculator na lang yan. Correction na lang yan. Bakit? Putang ina. Calculator na lang pala. Corrections na lang pala ng mga minor. Bakit nyo pinirmahan ng blanco pa rin? Dapat nilagay nyo na dun. O kahit na hinandwritten nyo na dun. Para sa pagdating sa printing, may meron ng figures doon. Ninoloko nyo taong bayan Kimbo Blanco Tingnan natin itong mga sagot ni Kimbo dito at panoorin natin itong kahit napakasagwa ng itsura nito, panoorin natin yung mga sasabihin niya at dito pa lang mahuhuli mo na siya. Kahit ko nga sa iyo Kimbo, kahit anong ilagay mong plaster sa mukha mo, kahit lakihan mo yung salamin na parang mariposa, malaking paro-paro, kahit maglagay ka ng diamante, putang ina yung mukha mo, hindi na magbabago yan. Yan na talaga yan. Kahit lagyan mo ng napakaraming diamante ng mukha mo, yan na talaga yan. Makapal na talaga yan, madam. Play natin. So lahat naman po na gusto ko na pong ipaliwanag ay nakasulat na po sa aking statement. In fact, it's just a recapitulation of the previous statements by Executive Secretary, by Secretary Mina, kakatama ng DBM, by our Senate President and the President himself. So basically, ang sinasabi naman po natin is wala pong problema sa ating 2025 GAA. Paano wala? Tangina, eto na naman tayo nandoon na naman tayo sa GAA Ipinaliliwanag na nga at ipinaliwanag na nga na magkaiba po ang GAA at ang BICAM report. Wala nga ang problema sa GAA. Dinadrag mo na naman dito sila Bersamin ang presidente. Halatang pinagtatanggol lang din niya presidente. Sabi ko sa inyo itong Malacanang na to has something to do with this. Kasi kita mo naman, di ba? Pinagtatanggol niya. Anong sinabi ni Bersamin? Walang blanco sa GAA. Ano ba sinabi ni Duterte tsaka ni Ungab? Ang blanco nasa ano po yan? Nasa Congress at nasa Senate, yung BICAM Committee. Nandiyan po yung blanco, wala sa GAA. So, yung budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos, yes, constitutional yon. Okay yun, walang problema doon. Ang tanong nga dito is, bakit blanco at sino yung nag-fill in the blanks? Sino yung sinasabi ninyo na technical committee na nag-correct noong mga pagkakamali rito? Which is, according to a former Senate President, it's not allowed
Diretso. Legal siya. It is legal. It is fully enforceable. It is valid. Legal, yes. Fully enforceable, yes. Valid, yes. But that's not the question po. Ang question dito, putangin to, pangit na tanga pa. Ang question dito, ma'am, is bakit kayo pumipirma sa isang dokumentong blanco? So para kayong pumirma ng isang cheque na blanco, kompleto yung detalye, kung wala lang yung presyo. Tapos ipapasa ninyo for printing. Tapos pag print, meron ng figures. At yun na yung pinirmahan ng presidente. Something along the way, along dun sa process, merong gago na nagbigay sa inyo instruction, pikit mata kayo, pirmahan nyo na yan, kami nang bahala. Tapos nilagyan ng laman, binigay sa presidente para pirmahan. So, sinong ginagago nyo? So, ibig sabihin, ito yung problema sa mga batas natin eh. Dahil, ang huling pipirma presidente, itong sinasabi nilang katarantaduhan dyan sa BICAM, ang lusot nila is yung batas na butas. Butas yung batas eh. Hindi nila sinunod yung proseso, nabisto sila, pero okay na yun kasi napirmahan na ng presidente. Kung re-reviewin nyo naman yung pinirma ng presidente, wala namang blanco dun eh. So whether blanco dito, basta ang importante yung pinirma ng presidente, hindi blanco. Putang ina, paulit-ulit, hindi nga yun ang problema natin. Bakit nga kayo, mga tarantado, at nag-i-issue kayo ng blank check? At nag-i-issue kayo ng isang budget na blanco. Kayo na bahalang maglagay. Kaya nga may bicameral committee para lahat isettle na natin dun eh. Yung hindi natin pagkakaintindihan, yung version namin at version nyo, pagbabanggain natin dun, tapos magkakamap tayo ng final na report na ito na talaga yun. Inagrihan namin, inagrihan ko mo, kaya nga pinirmahan natin because this is what we agreed upon. Inagrihan natin yung blanco. Kaya yun ang tanong, bakit kayo nag-agree na pumirma sa report na blanco? Yun po ang problema at yun po ang mali. Dahil po, ang ating enrolled bill, ibig sabihin po, ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang plan. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto. Kaya nga, sino nga ang naglagay nung mga blanco? Bobo talaga tong punyetan to eh. Wala ngang question doon. Klaro na yung pinirmahan ng presidente, kumpleto. Ang tanong, bakit ang report, blanco? So sino doon sa proseso na yon ang naglagay ng pera, naglagay ng mga figures? Napakaraming line items or napakaraming items doon na blanco, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Madami pong items na blanco. Sino ang naglagay, nag-insert ng mga presyo doon? Ikaw? Si Escudero? Si Romualdez? Si Zaldico? Si Grace po? Sino? Yun po ang tanong dito, ma'am. Hindi yung pinirmahan ng presidente. Tangina, nililin lang nyo taong bayan eh. Pero isa lang ang magandang sinabi ng punyetang to, na totoong blanco, na totoong may blanco. At meron siyang rason bakit blanco. Pero ito, hindi nagsisinungaling si PRD. So nung sinabi ng punyetang Bersamin na sinungaling si Duterte at itong gunggong na si Bongbong na sinungaling si Presidente, dapat bawiin nyo. Dapat mag-apologize kayo kay Presidente Duterte at sabihin nyo, mga putang ina nyo, na sorry, kumbaga nilundagan namin yung baril agad-agad. Sorry. Tumalong kami kaagad, nag-react kami kaagad. Totoo pala na may blanco. Now, ako bilang presidente, hindi ako papahayag na ganun, na pati kami madadamay dahil sa kalokohan na yan. Dapat hindi po nangyayari yan. So ngayon na nalaman namin from itong stupidang ito na totoo palang blanco
at may blanco na pinipirman sila, mali ito. Kasi baka isipin ng tao na kami pa yung nagpa-utos na blancohin nyo yan, kami na maglalagay. Pangit yun eh. So, dapat para walang doubt ang tao, we need to correct this, we need to investigate sino itong mga naglagay ng mga presyo dyan, kaya pinirmahan ko. Kasi kung hindi yung BICAM ang naglagay, sino? Kung isa, dalawa, tatlo, apat na tao naglagay, sino? Kailangan nating malaman. Along the way, may mali sa proseso, may mali sa sistema, we have to correct it. Pangit na ganitong ginagawa natin, pera ng taong bayan ito. Ganun dapat ang presidente ng Pilipinas. Hindi pa pwedeng lusot kami dyan pag magpaliwanag ang Congress. Hindi pa pwedeng ganun. Dapat, since nagpaliwanag na ang Congress at totoo na merong blanco, bilang presidente ng Pilipinas, kung talagang matuwid kang punyeta ka, ang gagawin mo, paiimbestigahan mo to at you will call them out. Na mali ito, mali yung blanco. Mali po yun. Pinapirma nyo ako ng isang budget na depektibo. Mantakin mo, ang lumabas sa BICAM report, walang sulat. Biglang nagkasulat, yun ang pinirmahan ko. Sino ang may kasalanan? Baka madamay ako. Unless po tayo na sila all along ang mga mastermind dito. Unless sila talaga. Kasi kung sila talaga, tangina, wala na tayong magagawa. Problema natin talagang malaki yan. Magnanakaw mga bossing ang lahat ng mga ano natin. Magnanakaw ang mga nasa pamahalaan kapag kaganyan mga boss. Palpak na palpak po talaga to. Sa totoo lang. Sa totoo lang palpak talaga tong budget na to. And dapat ito itakbo talaga sa Supreme Court. Knowledge po ma'am that there are blanks nga po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng plenaryo. Yes, so notwithstanding any... Yes, sabi niya, blanco, yes. Blanco. So notwithstanding blah blah blah, papapulaklakin niya na yan eh. Gagamitan niya na ng mga technical terms yan para lituhin tayo. But the fact still remains, blanco yung BICAM report. Which is, yun yung in-expose ni Ungab at yun yung sinasabi ni PRRD na mali. Kasi nung time ko, hindi nangyayari yan. Nung time ko, kapag may mga ganyan, ibinabalik ko sa kanila. But this time, hindi na bumalik to. Pinirmahan na lang ng presidente, vetoing a 26 billion doon sa budget, but that's it. Hanggang ngayon, even the Malacanang is not giving their statement about this blank report na sila ang pumirma after. So dapat, kung merong concern dito, sila talaga yon. Concern ako na yung pinirmahan ko, sinong nanggago rito sa pinirmahan ko? Diba? Being the President of the Philippines, dapat ikaw yung humihingi ng sagot, hindi kami. Kami, nag-aantay ng sagot sa inyo na malinaw, pero ikaw talaga yung dapat, being the father of this country, dapat ikaw talaga yung nag-i-enforce nitong mga katanungan na ito. Kaya lang, putangin na, pakatamad mo eh. Tanga ka eh. Patulog-tulog ka eh. Puros mga alila mo yung mga sumasagot para sa'yo eh. Kaya wala kang alam. Ito ba yung deserve ng mga Pilipino na presidente? Typographical errors or any adjustments that are... Typographical errors, adjustments, bakit hindi ninyo i-correct bago nyo pirmahan? Bakit kailangan blanco? Oy, mali yung grammar dito, mali yung figures dito. Pero sige, pirmahan na natin. Pwede ba yun? Pwede namang ibalik natin yun, ayusin yung mga errors, saka natin pirmahan. Di ba? Nagmamadali ba kayo? Saan ba kayo pupunta? Para yung blanco ang pirmahan ninyo, i-correct nyo na lang yung gusto nyong i-correct. Sobrang busy ko. Tangina nyo, budget to ng taong bayan tapos hindi nyo pag-spendan ng oras. Kapag naghihiring kayo sa Senado, sa Kongreso, putay na, umaabot kayo ng mga 8 oras. 14 hours. Si PRD, nung Quadcom, 14 hours. Nandiyan. Tangina, umaabot kayo ng ganun pagka meron kayong mga political persecution hearing na ginagawa. Pero kapag ka budget ng Pilipinas, putay na, merong mga typographical errors.
Pirma na natin to, tapos i-correct nyo na lang yung mga typographical errors. Pwede ba yun? Kontrata yan eh. Anak ng tinapay. Pag may mali sa kontrata, inuulit yung kontrata. Binabasa nyo ulit, okay na to, pirmahan. Tangina, report nga eh. Pag pinirmahan mo na yun, sinicertify mo na yun. Binibigay mo na yung kumpiyansa mo doon, pinirmahan mo na eh. Tapos meron pa pala kayong babaguhin, pero pirmado na. Tutangin na nyo, lokohin yung lelang nyo. As a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. And just to clarify or to reiterate, at the point of signing by the BICAM members, ay lahat naman po ng appropriations amounts have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. Putangin na, calculator activity, ministerial, so parang minor. Ganun lang sinasabi. If that is too minor, why not ibalik nyo yun sa plenaryo, i-print nyo ulit, tapos tingnan nyo ulit pare-parehas, kapag wala nang mali, pirmahan nyo. Gano'n ba kahirap gawin yun? Gano'n ba kayo sobrang busy para, konti na lang to. O sige, pirma na ako, alis na ako eh. Hindi pwedeng ganun, ma'am. Tangina, ginagawa nyo yung tanga tao eh. Ano sabi ni Tito Soto dito? Ayan ang sinasabi nga kasi niya is, at the point of signing by the BICAM members, ay lahat naman po ng appropriations or amounts have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lamang. So ang sabi dito ni Tito Soto ito ay kanyang post sa kanyang X or yung Twitter. Sabi niya, malinaw na labag sa parliamentary rules ang ministerial corrections ng technical staff sa anumang panukalang batas. Putang ina, panukalang batas ito eh. Hindi pwede na pipirma ka sa isang batas ng blanco. Hindi pwede. Okay? This is coming from Senator ex-president, Senate President Tito Soto, na ano pa to alyado pa to ng mga Marcos ngayon. Si Tito Soto is running for Senate under the Marcos administration sa ticket. Hindi niya pinalagpas ito. Kaya nga ang sabi niya, again ang sabi nga niya, labag sa parliamentary rules ang ministerial corrections ng technical staff sa anumang panukalang batas. Some of our legislators need to undergo parliamentary rules and procedures workshop. So kailangan mo daw, Kimbo, mag-undergo ng plastic surgery. Mali. Mag-undergo ng parliamentary rules and procedures workshop. Kailangan mo daw mag-aral. Tangina, hindi kasi porket marunong kayong magsalita, tama na yung sinasabi nyo. Yan yung problema kapag ka naglalagay kayo rito ng mga tao, lalo na sa mga importanteng mga posisyon, tapos hindi mga abogado, hindi nakakaintindi ng batas at hindi alam yung tama at mali. At mga magnanakaw, yun ang pinakamasaklap sa lahat. Ang sabi niya dito, ministerial corrections by technical staff, sabi nga niya, are never allowed in any bill, much more a law. So kapag ka bills, hindi nga daw pwede na yung mga ministerial corrections bills pa lang yun Lalo pa kaya yung batas. Kasi yung BICAM report, batas yan Yaan yung pipirmahan ng presidente para maging batas na. Yung bill nga yung mga House bill, Senate bill, hindi nga din daw allowed yung mga ministerial corrections Lalo pa kaya yung batas. Nakukuha mo? Dapat daw ibinalik sa plenaryo
ang anumang pagbabago sa BICAM report upang masiguro ang transparency at accountability. Ang ganitong proseso ay nakasaad sa parliamentary rules at hindi maaaring iwasan lalo na sa usapan ng pambansang budget. Imagine, hindi naman pala pwede yun, madam eh. According to the ex-Senate President, hindi daw yun, unparliamentary daw yun. Ibig sabihin, mali po yun against sa batas ng bawat house yun. Na ang ministerial corrections hindi pwede sa mga bills, more so sa mga batas na ipinapasa natin, which is the DAA 2025 at iba pang mga batas. So are you saying, madam, na kapag meron kayong mga batas na dinidiscuss, hindi, let's say hindi budget halimbawa yung katulad dyan kay Risa Hontiveros, so ibig sabihin, ma'am, yung mga batas na ginagawa ninyo palpak, yung mga batas na ginagawa nyo hindi kompleto, pinipirmahan nyo, ino-authorize nyo, ina-approve ninyo yung mga batas na kulang-kulang. Kaya naman pala ganito ang bayang Pilipinas. Kaya naman pala tayo nagkakaletse-letse dahil sa mga ganitong gawain ng mga hayop na mga hinahalal natin sa gobyerno. Oo, lahat wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga amount? There are some na typographical error. Pag may typographical error, anong gagawin? According to the Senate President, ibalik sa plenaryo, i-correct, saka natin pag-usapan at pirmahan. Yun ang proseso. Pero shortcut nyo na naman. Merong corrections, pirmahan nyo na, i-correct na lang natin. Putang ina, mali. Mali po yun, ma'am. Ayan pong kapag nag-e-exam tayo, mga bossing, pag nag-e-exam tayo, sinasagutan natin lahat. Pagkatapos nating sagutan, pipirmahan natin, ipapasa natin sa teacher. Tapos yung teacher, checkin. Mali. Tama. Ito grade mo. Pwede ba yun na ako mag-e-exam ako na hindi ko sasagutin? Hindi ko sasagutan. Pipirmahan ko. Tapos, kalahati lang nasagutan ko. Pinirmahan ko, pinasa ko kay teacher. Tapos biglang pagdating nung grading, nung pagtanggap ko nung papel, nung titingnan ko na kung magkano kung ilan yung grade ko, puta 100%, yung mga blanco biglang nalagyan ng tamang sagot. Pwede ba yun? Mali yun, di ba? Mali yun. You mark it down as wrong. Number 1, blanco ka, wrong yan. Number 2, blanco ka, wrong yan. Number 3, may sagot ka, tama, check. Tapos lalabas yung grade mo. Ganun din dito. At kung bumagsak ka, di ba, sa pag-exam mo, nakita ng teacher mo, bumagsak ka, therefore, hindi ka nag-aral ng leksyon mo, bumalik ka. Balikan natin yung mga leksyon na hindi mo naintindihan, tapos exam ka ulit. Ayan, nakuha mo na. Okay na yan. Di ba? Ganun yun. Putangin na, dito mali eh. Mantakin mo. Merong mga technical, mga konting errors na lang daw na i-correct na naapag-agrihan naman na daw yung mga corrections na ilalagay dito. Kaya, okay na yun. Kaya pinirmahan na nila na blanco. Ang tanong, nasaan at sino yung sinasabi ninyong technical group na nag-fill out nito at nag-correct ng mga maling mga typographical errors dito? Kasi if it is a typographical error, dapat kahit nasulat kamay na, di ba, blanco yun, sulat kamay na lang. Tapos pinirmahan natin lahat yung sulat kamay doon. Hindi na yun blanco. Meron na nga lang siyang sulat kamay para for reprinting na identical dapat nitong may mga corrections. Pero mali pa din eh. Dapat nga talaga yung eksaktong printed yung pirmado. Kasi yun nga yung gagawing batas. Hindi pwedeng pipirma ka sa isang bagay na hindi pa kumpleto. Tapos kukumpletuhin na lang kung sino, bahala na kayo sa buhay nyo. Yun nga yung mali dito, Kimbo and Chis Escudero eh. Hindi kayo sumusunod dun sa tamang proseso na even yung mga kaalyado nyo,
pinapabulaanan na mali itong ginagawa nyo eh. Dahil yung iba doon ay makikita naman because the enrolled Makikita mo dito sa manner ng pagsasagot niya, ng hand gestures niya, alam mo na sisinungaling. Alam mo na demonyo tong ponyemas na babae na ito. Tangina mga taga Marikina, ito ang tumatakbong mayor ninyo. Putangina, uubusin nito pera nyo, maniwala kayo. Oo, maniwala kayo. Kung ganito yung kanyang pagpapaliwanag sa mga nawawalang pera o kaya sa mga pera ng taong bayan, ganito yung pagpapaliwanag niya dun sa scam nila. Pinapasakay nila tayo na tama yung ginagawa nila. Mali. Marami nagsasabing mga tao na talagang reputable ang mali itong ginawa ninyo, pero sa kanya tama. Ito ang pangit. Si Kimbo, yung mali, sa kanya tama. So anong gagawin nito bilang mayor ng Marikina kung mananalo ito? Lahat ng mga mali, gagawin niyang tama. Ano ang mga mali? Pagnanakaw, poproteksyon sa mga kriminal, at kung ano-ano pang mga kabulastugan, korupsyon. Kahit mali yan, kaya niyang gawing tama. Expert siya doon. Dito nga, batas. Batas na ginagawa. Mali-mali, kulang-kulang, pero sa kanya okay lang. Kasi napag-desisyonan naman na yan namin noon eh. Sabi ko nga sa inyo sila Duterte nagpapakita ng prueba, ba't ikaw di ka makapagpakita ng prueba? Nasaan yung kompletong version na report ng BICAM? Kasi ang lumalabas ngayon, yung version na hindi kompleto. Nasaan yung version na kompleto? Ba't hindi nyo maipakita? Diba? Kasi mahuhuli sino naglagay. Itong item na to, blanco dito, dyan meron, may pirma to. Sino ngayon ang naglagay nitong amount na to? Iniiwas na nila doon. Basta ang usapan, pirmado na yung budget, walang blanco sa GAA, may sasabihin pa siya dito na kung halimbawa daw, yung dalawang papel, yung isa blanco, yung isa wala, yung isa blanco, yung isa kompleto, ang i-honor daw is yung kompleto. Putang ina, di ba? Kagaguhan. Ang issue nga dito, bakit blanco? So nangyayari talaga yung blanco. Ang sinasabi ni Tanga dalawang papel, parehas na batas. Yung isa blanco, yung isa hindi blanco. Ang susundin natin yung hindi blanco. Ayun na nga nangyari. Ang sinunod nga yung hindi blanco. Yun na nga yung pinirma ng presidente. Ang tanong nga, Kimbo, it boils down to one question: sino ang nag-fill in the blanks? Saan nangyari yung fill in the blanks? Sa Senate side ba? Sa Congress side ba? Yun yung ipaliwanag natin. Kasi alas 3 kayo nagsimula, alas 4 ni-receive na ng Kongreso yung blanco. Alas 6 ina-announce na ni Grace po sa Senate na tapos na. So, between 3 o'clock and 4 o'clock, sino at saang oras doon sa 2 oras na yon or sa 1 oras, 3 to 4, saan doon naganap yung pag-fill in the blanks at pag-kumpleto nitong mga errors na sinasabi mo? Yun yung dapat mong ipaliwanag, madam. Sino at saan naganap yung pag-fill in the blanks? Labas ang presidente. Kung wala silang kasalanan, dapat ang presidente ng Pilipinas mismo ang humihingi ng sagot dito sa mga katanungan na to. Pero tahimik sila ngayon. Umiwas na sila, naghugas kami na sila. Hindi na sila humingi ng accountability at transparency from the Congress and Senate. Ibig sabihin, kasapakat ang mga punyeta. Bakit ka hindi hingi ng sagot? Bakit ka hindi magtatanong kung all along alam mo naman na yung sagot? Di ba? So kaya siguro hindi nagtatanong itong Malacanang, alam na nila yung sagot. Baka sila din talaga yan. Di ba? Ganun lang kasimple. Is available for the perusal of the public. Nasa archives na po. So computation lang kumbaga po, yung sinasabi yung numbers kaya wala doon. Kasi technical sa omnibus motion po, hindi allowed yung paglagay ng numbers kumbaga. Dahil blanco siya, hindi siya error, hindi siya mistakes, di ba? And there is another... Di daw allowed yung paglagay ng number? Pwede ba yun? Yun nga hinahanap natin yung number eh. Dapat nga yung pinirmahan kompleto may numbers na eh. Pero tinan mo yung mukha niya, mukhang suso.
Alam mo, hindi magsasabi ng totoo itong mga ganitong mga itsura eh. Mantakin mo, teacher ka lang, bigla kayo yumaman. Putangin na yan. Alam mo na kagad eh kung bakit. Kaya naman pala to sobrang dami nitong mga mahaling mga gamit, eh putangin na. Ganito pala gawain niya. Provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng... Ito na yun. In case magkaiba yung printed at saka yung report, BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. Yun, ang mag-prevail yung printed version. Putang ina, ginagawa mo talaga kaming tanga eh. Gets na nga namin yun. Ang nag-prevail nga, yung printed version. Yun na nga yung pinirmahan ni Presidente. Ang tanong nga, sino ang nag-fill in the blanks? Sino, saan nangyari yun? Yun ang dapat nyong sinasagot. Tanginan nyo, paulit-ulit. Alam na namin yan. Yan na nga yung paulit-ulit na yung pinapaliwanag eh. May blanco, merong hindi blanco. Yung hindi blanco, nasaan? Nasaan yun? Yung pirmado nyo na hindi blanco. Ba't hindi nyo may pakita? At sino yung naglagay nun? Yun yung dapat nyong sagutin. Takinan to. Loka-loka. Since when po itong practice na ito, Suprema? Masasabi ko. Actually, tanong ko dyan si Senate President. Which is? Sinabi naman niya na ang batas lang po ang nagdadala sa Supreme Court. Malaya naman po ang yun yung butas. So dahil batas lang at hindi pa naman batas yung report ng BICAM, hindi yan pwedeng dalhin sa Senado ay sa Korte Suprema. Ang pwede lang dalhin sa Korte Suprema is yung enacted na law, which is yung JA of 2025. Eh meron bang unconstitutional sa JA 2025? Doon sa eksaktong JA na yun na pinirma ng Presidente Marcos, walang unconstitutional doon. Pero sa yung paggawa ng budget na yon, yung proseso na ginamit nila is defective. That is why PRRD is saying na defective yung GA 2025 because defective yung sistema at proseso na ginawa nila or na ginamit nila. Now, yun yung butas. Dahil hindi daw answerable sa Korte Suprema itong BICAM report. Kaya hindi sila nag-aalala. So, etong ginawa nila, ito yung tinatawag nating butas sa batas na iniikot-ikutan ng mga kawatan, na mga putang ina mga magnanakaw, na mga demonyo sa gobyerno, yung butas sa batas. Kaya sabi ko sa inyo, maraming mali sa batas eh. Maraming mali. Kaya ito iniikot-ikutan nila. Ano sabi ni Cheese? Hindi naman nasikasuhin ng Supreme Court yan kasi nga ang GAA ay ang BICAM report is not a law. So bakit mo pakikialaman? Eh ang pinakikialaman ng Korte Suprema is yung mga batas na. Lumabag ka ba sa batas na ito? O labag ba yung JA 2025? Hindi. Constitutional siya. Tama naman yun. So kita mo, dito tayo pinapaikot-ikutan ng mga putang inang mga senador at saka mga congressman. Di ba? Since when pa po itong practice na nag-ratify po tayo ng BICAM report na may mga blanco po sa budget? Since when? Which Congress pa po nagsabi? Itong omnibus provision ay lagi pong nandyan. Omnibus provision. Pero ang tanong nga, since when pa kayo nag-fill in the blanks? Yun yung tanong eh. Since when pa kayo nag-fill in the blanks? Hindi niya sinagot yun. Pwedeng pati last year, pati nung nakaraang budget. Pero puta, hindi niya sinagot yun. Yung provision. Tingnan mo kung gaano kagago mga yan. Tinatanong siya literal kailan pa nangyayari itong mga ganitong fill in the blanks? Sinasabi niya yung provision has been there. Mula't mula pa. Hindi yun ang sagot sa tanong eh. Ito po, allowing our technical staff or being given the authority to make necessary corrections, lagi po nandyan yan, taon-taon. Lagi nandyan, taon-taon. Pero nga ang tanong, last year ba ganito din? Fill in the blanks din ba last year? Nung nakaraang budget, fill in the blanks din ba? Yun ang dapat sagutin ninyo. Hindi yung provisions, omnibus provisions. Di yun yung tinatanong. Okay? So ayan mga bossing, kitang-kita kung paano tayo ginagago, paano tayo niloloko netong mga taga-gobyerno. Now, Mayo na. Tayo ay boboto na ng mga tao sa gobyerno, yung mga ganitong muka.
Yung mga ganitong mukha, putang ina, parang awa nyo na wag nyo nang bigyan ng kapangyarihan. Dahil the more na binibigyan nyo sila ng kapangyarihan, the more na nakakapagnakaw sila sa ating bayan. Okay? So sana nagustuhan nyo itong ating diskusyon. Napahaba na naman tayo. Pero okay lang yan. Ang importante maganda yung ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong panonood. Lambing lang doon sa mga nanonood na mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel. Subscribe na po. Bambuhin nyo, bayuhin nyo yung like dyan at yung share button para maraming maabot na mga Pilipino na matitino at pati yung mga hindi matitino baka sakaling magising sila sa katotohanan dahil dito sa ating mga content. At pati yung mga taga-gobyerno somewhat kabahan na matalino na mga Pilipino. Lahat ng mga galawan nila ay atin ng mga bossing atin ng nabibisto. Okay, so again, maraming salamat. Mabuhay kayo at magkita-kita tayong muli sa ating susunod na live stream. Ay, hindi pala live stream to. Sa ating susunod na vlog. Okay? Mabuhay and follow po ninyo lahat ng Banateros at follow po ninyo lahat ng mga YouTube at social media platforms ng SMNI. Mapapanood nyo po ng live ang Banateros Brothers sa SMNI tuwing alas 8 ng gabi hanggang alas 9 sa Banateros sa SMNI. Doon tayo magkita-kita ng live. Okay? So God bless you, mabuhay kayo and good day. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan